Ito ba ano ba? Adupay. Gabi po sa ating lahat. Magtagalog muna tayo ngayon para magkaintindihan tayo. Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. Siya po ang dahilan kung bakit po tayo nagtipon-tipon dito. Siya po ang dahilan kung bakit po tayo nagsiselebrate ng anniversary. Dahil po yan sa kabutihan, katapatan, at pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa. Sa hindi po nakakilala sa akin, kaya po si Assistant Pastor Romar. Nagmi-ministry po ako sa CBCC Talag. At bago po ako nag-ministry sa CBCC Talag, ay galing po ako sa CBCC Ragan, galing din po ako sa CBCC San Juan. Pero ang kauna-unahang pong ministry na napuntahan ko, ang church na napuntahan ko kung saan po ako nagsimula, ay dito sa CBCC Magamot. Malaking parte po ng pagiging Assistant Pastor Roma itong CBCC Magamot. Ngayon po ay nais ko lamang pong ibahagi sa inyo kung paano po ako tinawag ng Panginoon, kung paano po niya ako binago, at kung paano po ako naging manlilingkod ng Panginoon. Ibabahagi ko po sa inyo ito para maging halimbawa, para maging inspirasyon sa iba, hindi para kaawaan. Bago po ako naging manlilingkod ng Panginoon, ito yun. Ako yung binatang parang walang pangarap sa buhay. Pag-alagala lang sa kalsada at minsan nagkukulong lang sa bahay. Sa umaga ay batuhan ng mga mura at madalas na pakikipag-away. At pagsapit ng gabi, nakikipag-inuman lang sa mga tambay. Pagpapasok ako sa eskwela, kasama ko lahat yung mga barkada. Nakarating na ako sa eskwela, pero yung isip ko nasa kalsada. Unang klase pa lang sa umaga, yung baong kong pera wala na. Tinatamad na ako noong mag-aral at halos parang wala na akong gana. Kasi ako yung binatang hindi alam kung may mapupuntahan. Hindi ko din alam kung meron ba akong siguradong patutunguhan. Nawawalan na kasi ako ng pag-asa. Yung tipong para bang wala ng paraan dahil hinahatak ako pababa at pinapahina ng aking nakaraan. Simula sa pagkabata, sa edad na 10 taon. Sa edad na yon, ay naranasan ko na agad yung mabibigat na desisyon. Naranasan ko na agad yung mga hirap ng sitwasyon. At sa edad na 10 taon, ay maaga po akong sinubok ng Panginoon. Maaga po akong naulila sa mga taong kinagisnan, si Ama na nagbigay sa akin ng pangalan, at si Ina na siyang buwan akong pinag-ingatan. Sila ang aming mga magulang, pero sa halip na ipagpatuloy yung kanilang mga sinimulan, ay iniwan lamang kami sa isang napakababaw na dahilan. Pero kahit ganun, hindi man lang po sumagi sa isip ko na magalis sa kanila. Pinilit ko pa rin maging masaya
sa piling at pag-aalaga ng aming lola. Sa yung nagsakripisyo, nagturo, nagpaaral, nagdisiplina, kapakanan pa din namin yung iniisip niya hanggang sa mga huli niyang hininga. Hanggang sa dumating sa punto na yung sakit niyang kanser ay mas lalo nang lumalala. Palagi ko dating pinagdarasal na sana yung sakit niya ay tuluyan ng mawala, dahil sa kada aray niya at halos mamilipit sa sakit ay parang gusto kong magwala. Kasi nandun lang ako sa gilid, umiiyak ako ni wala man lang akong magawa. Dumating ako nun sa puntong nawawala na talaga ako ng pag-asa sa paghanap ng solusyon sa bawat problema. Kasi kailangan ko pa din ng magulang na magpapalakas at hahagod sa aking likod. Magulang na siyang magpapatahan sa tuwing ako'y umiiyak, sa tuwing napapagod na nalulungkot. Pero ang akala ko hanggang doon na lang yung lahat. Akala ko tapos na yung aking kwento at walang kwentang aklat. Hindi ko alam na nagmamasid lang siya at patuloy na isinusulat sa aking aklat ang mga mangyayaring magaganap na meron isang napakagandang pamagat. At ito na nga dumating na nga yung araw na nakilala ko na siya. Ito yung araw na nalaman ko, naramdaman ko kung gaano pala ako kahalaga. At ito yung araw at panahon na hindi ko makakalimutan talaga, na sa buong buhay ko, ito na yung masasabi kong pinakamaganda. At dito niya sinimulan yung magagandang pahina. Nakilala ko sila pastor na naging aking gabay at nagsilbing aking pangalawang ama. At sa muling pagkakataon ay naramdaman ko talaga yung isang pakiramdam na meron kang isang ama. Nalabis yung pagmamahal at pag-aalala. Nagkaroon ako ng bagong tahanan at bagong mga kasama. Mga kaibigan na siyang dahilan kung bakit ako laging masaya. Mga kapatid sa Panginoon na laging nagpapaalala na kailanman hindi ka na mag-iisa. Hindi ka na mag-iisa dahil nandito kami, ang iyong pamilya. Lahat tayo nakakaranas tayo ng pagkabigo, nasasaktan, nahihirapan, minsan umiiyak tayo ng patago. Lahat tayo ay naranasan natin yung maiwan. Naranasan natin yung madurog at mabaliwala kung minsan. Dumarating pa tayo sa puntong parang nawawalan na tayo ng pag-asa. Pero kapatid, huwag kang mag-alala. Hinayaan ng Panginoon yan para sa plano niyang maganda. At kahit ano pa ang sabihin o paninira ng iba, kahit maliitin, pagtawanan, tapak-tapakan ka pa nila, dumaan ka man sa pinakamahirap na sitwasyon, palagi mong tatandaan, kasama mo sa laban na yan ng Panginoon. Kung naliligaw ka na o hindi alam kung saan papunta, lumapit ka lang sa Kanya. Kung wala ka nang makita o hindi mo na talaga alam kung saan pupunta, tumawag ka lang sa Kanya. Lumapit ka lang sa Kanya. Palagi mong tatandaan, kapatid, na hindi ka nag-iisa. Na kahit iwan ka pa ng lahat, sa tabi mo mananatili lang siya. Kaya huwag kang mag-alala, sapagkat sa simula pa lang ay matagal nang nakasulat, nakaplano na ang lahat ng magaganap sa iyong aklat. Dahil siya ang punot dulo at ugat, at sa isang iglap kaya niyang baguhin ang lahat. Balik na rin sa kasaganaan mula sa pagkasalat. Mula sa ibaba ay kayang-kaya kanyang iangat. Magandang kinabukasan para sa lahat. Ang nais niya't hangad, magtiwala ka lamang sa kanyang plano, dahil palagi siyang tapat. At hanggang sa dumating na yung araw na unti-unti ka nang mamulat sa katotohanan, at hanggang sa maging karapat-dapat na manlilingkod at sa iyong aklat, ikaw ang bida o alamat, at siya ang mayakda na maglalagay ng napakagandang pamagat. Marayo iyang ipopotang iyo.